Ito na ang Lovingly Yours, Tita Carrie. Ako na. Yes. Dako na po tayo sa ating Lovingly Yours. It's me, your Tita Carrie. At syempre pa, kung nakikinig man ang ating letter sender ngayon na si Tina. Tina, ginamaan ko sulat mo. Okay? At ikaw ngayon ang aking babasahin. Okay? At kasama ko po kayo sa pagpapayo sa problema po ni Tina. Dearest Tita Carrie, una sa lahat ang aking pasasalamat sa pagbibigay mo ng daan sa sulat kong ito. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Tawagin niyo na lang akong Tina. 45 years old. Hiwalay sa asawa at may 2 anak sa Pilipinas. Ganda ng ano niya, Tina 45 years old. Malalaman natin kung bakit 45 mamaya. Almost 12 years na po ako dito, Tita Carrie, sa Hong Kong. At pang-3 employer ko na ito. At dito lang tumagal sa amo kong ito, sa huling amo ko. Dahil maluwag ang oras ko, pwede akong lumabas sa kanila basta tapos na ang trabaho ko sa bahay. Ang daming ganyan, ha? Maswerte sa amo. Kaya, malaya akong nagagawa ang gusto ko, Tita Carrie. At syempre, gaya ng malayang ibon, ay kung saan-saan ako napapadpad at kung saan-saan ako nakakalipad. Di, maraming ganyan sa Hong Kong. Ay, hindi lang sa Hong Kong, kahit saan. No? Lalo na pag mabait ang amo at maayos ang oras mo, pagkatapos ng work, iyon na ang oras mo. Daming ganyan. Malas ako sa asawa, Tita Carrie. At kahit ano ang gawin kong pagmamahal sa mister ko, parang laging kulang. Ganong ako ang gumagastos sa lahat ng aming pangangailangan at madalas niya pa akong saktan pag nalalasing siya. Nakikita yan ng mga anak ko noon, Tita Carrie, at awang-awa sila sa akin. Kaya, nang di ko na kaya talaga, at di ko na talaga makaya ang lahat, minabuti ko na lang na makipaghiwalay sa kanya. At napakasakit sa akin noon dahil kahit di siya mabuting asawa at ama sa mga anak ko, sa totoo lang, minahal ko po talaga siya, Tita Carrie. 2005 nang mapadpad ako dito sa Hong Kong. At syempre, mahirap sa una ang naging karanasan ko sa employer ko dahil stay in po si babae. Naku, mahirap nga yan. Stay in. At masyadong dominante. Naku, dominante pa. Ay, ano ba ang dominante? Dominante nga? Dominante sa trabaho. Nakatungtong ko sa miro. At may mga araw na lagi lang niya akong pagagalitan noon. At yung hintuturo niya, Tita Carrie, laging pinupukpok sa ulo ko. Yung ganon. Nako. At palagi akong sinasabihan na stupid. Stupid. Iyak lang ako ng iyak noon, Tita Carrie. Nilalakasan ko lang ang loob ko. Kasi nga, kawawa ang mga anak ko po. Pag napauwi ako nang wala sa oras,
at nagbabayad pa ako sa utang ko sa agency no'n. At awa naman ng Diyos, Tita Kerry, natapos ko ang kontrata ko sa una kong amo at umalis na ako sa kanila. Kahit gusto akong i-recontract ng babae, buti na lang, hindi mo na-recontract. Ganon din ang nangyari sa second employer ko, Tita Kerry. Tinapos ko lang din ang isang kontrata, lumipat na rin ako dahil manyakis naman yung inchik kong among lalaki. Kasama na yung tatay niya ring manyakis. Naku, mag-amang manyakis. Grabe. Parang sa Saudi, untik na rin ako sa mag-amang Ay, ilang beses akong chinachansingan ng mag-ama. Kaya, iwas doon, iwas dyan ang ginagawa ko. Pero, nung pumasok sa kwarto ko yung amo kong lalaki, Tita Kerry, tinusok ko ng pardible. Mabuti na lang. Galing mo. At lumabas agad ng kwarto sa takot. At sinabi yata sa tatay niya yung nangyari na tinusok ko yung amo kong lalaki ng pardible, yun, natakot na ang dalawa sa akin. Pati yung matanda na manyakis din. Ay. Swerte naman ako sa pangatlo kong amo, Tita Kerry. Na up to now, employer ko pa rin. At sabi ko nga, magaan lang ang trabaho ko at maluwag sila sa oras sa akin. Pwede akong lumabas pag tapos na ang work ko. Ang sa kanila, bahala ako sa buhay ko. At sabi ng amo kong lalaki, it's your life. Be happy. Kaya naging laman ako ng mga partihan, party dito, party doon, Tita Kerry. At napabarkada ako sa mali. At pinagsisisihan ko yon, Tita Kerry. At kung maibabalik ko lang, ang dating ako ay gagawin ko. Ay. Naging palainom ako ng alak, Tita Kerry. Aaminin kong ilang beses akong nagkaroon ng relasyon dito sa Hong Kong. At may foreigner pa akong naging kalaguyo na akala ko ay tototohanin ako, iyon pala ay paglalaruan lang. At nasanay na ako ng ganon na kung kani-kanino pumapatol. Basta lasing at okay sa kanila, okay na rin ako. Ang sa akin, di ko naman pinababayaan ang trabaho ko. Kaya lang minsan, nalilate ako ng uwi at walang tulog, kaya ako rin ang nahihirapan. Wala namang pakialam ang mga amo ko, kaya tuloy ang ligaya. Iba ka talaga, Tina. Tinamaan ka ng magaling. Kaya lang, Tita Kerry, dumating sa akin ang pagsisisi ngayon. Dahil para akong nandiri sa sarili ko. Lalo na nang maimbitahan ako ng isang kaibigan ko na umattend ng isang church gathering nila na may nagsasalitang pastor. Tinamaan ako, Tita Kerry. Akala ko tinamaan siya sa pastor eh. Tinamaan ako, Tita Kerry, at iyak ng iyak. Iyon. Tinamaan ako sa mga sinabi ni pastor. At iyak ako ng iyak at humihingi ako ng kapatawaran sa ating poong may kapal. Nagtaka ang mga kaibigan ko kung bakit ako iyak ng iyak noon. Sabi ko lang, may tama at kurot sa puso ko ang sinabi ng pastor nyo.
Ito ang nagpamulat sa akin sa mga maling gawain ko o gawi ko, Tita Kerry. At pinagsisisihan ko yun. Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko ngayon dahil may nararamdaman po ako sa sarili ko na kakaiba. Masakit palagi ang puson ko. Natatakot akong magpatingin dito sa Hong Kong. Di ko alam kung uuwi ako sa atin, Tita Kerry, para magpatingin or dito na lang sa Hong Kong. Kaya lang, andun ang takot ko na baka nasa malubang karamdaman na ako o tinamaan ba ako ng sakit na kung ano-anong negatibo ang pumapasok sa isip ko na ito na ba ang parusa ng Diyos sa akin. Kaya hindi ako mapakali at wala akong peace of mind, Tita Kerry. Masyado akong affected ngayon. Sana mabasa mo ito, Tita Kerry, sa lalong madaling panahon. Payuhan mo ako at maging aral ang sulat kong ito sa mga kabaro ko na huwag nyo na akong gayahin. Nagpapasalamat po ako ng marami sa inyo. Yours truly, Tina of Maonsyan. Ay, medyo natigil lang si Tina nung tinamaan na siya. Ang hirap. Pero alam mo mas maganda kasi yung hindi ka titigil hangga't di ka ika nga nasasaktan eh. Right? So ngayon, nandoon na yung pagsisisi, which is good. Pero kahit na nung sabihin mo, di ba, meron ka din dapat lahat ng bagay na ginawa niya, may hangganan yun. Para sa kanya, parang walang hangganan eh. Tuloy-tuloy. At hindi nangangahulugan ha. Maganda yung sinabi niya na maging aral po sana ito sa mga kapwa ko, sa mga kabaro ko. Kasi, di ba, minsan pinag-uusapan natin yan na yung umiinom nang wala sa lugar ng mga kababaeng tao, akala mo walang employer. Di ba? Magsusok ka sa MTR, magsusok ka sa kalsada, sasalampak na lang doon, nang hindi nila alam na, di ba? Kahiya-hiya yung ginagawa nila. Maraming ganon. Maraming napapahamak. Maraming natatanggal sa trabaho. Dahil sa kalasingan. Di ba? Meron pa ngang nalasing. Di ba? Nung umuwi, sinigawan yung amo. Di ba nakita niya nanonood? Nakataas pa yung nanonood ng Oo, TV. hindi niya alam na employer niya pala. Akala niya yung Alaga anak niya. Oo, yung alaga niya. Di ba? Sinigawan niya, why are you here? You go to your room. Nung maamoy nung amo na may tama siya, okay. Pumunta naman sa kwarto. Masunuri naman yung among pumunta ng kwarto. Masunuri yung amo eh. Oo. Kinabukasan, meron siyang letter of termination. Doon sa umiyak. Aray ko. Oo nga naman. Pero sometimes kasi, di ba, yung pag masyado tayong nalalargahan. Yung maluwag eh. Maluwag Yung maluwag. kasi di ba yung naranasan niya, stay in yung una na amo. Di ba? Nakatuntong siya sa numero eh. Dominante eh. Alam mo, mahirap yung dominante. Di ba? Dominante nga nun. Di nakakante. Di ba? Yung nakatungtong ka sa numero tapos ginaganon pa siya ng intuturo sa ulo. Stupid. Di ba? Yung nun. Yung gigil niya. Oh. Natiis niya yon na matapos ang kontrata niya. And then the second employer is manyakis naman. Mag-ama pa. Ay, ano yun? In tandem yun. In tandem. si Batman and Robin yun. Di ba? Ewan ko kung Batman and Akala Robin nila tawag ikaw doon. si Catwoman.
Ha? Catwoman. Kaya pinapasok ka sa kwarto, nakatikim ng tusok ng partible. Yung experience niya sa dalawang dating tapos ngayon biglang luwag, Hmm. 'di ba? Na it's your time, Parang be nakawala, happy, nakawala, it's your nakawala. life, Oo. 'di ba? Nakawala sa koral. Mm. Nakawala. Maraming ganyan. Bato-bato sa langit, tamaan Mm. sa pool. Marami pang ganyan na nakikita po natin, mga kababayan natin. Alam niyo, okay lang yung mag-attend kayo ng party, magsaya kayo, it's your day off eh. Mm. Pero ilagay niyo sa lugar. Ilagay niyo sa lugar. Pero Huwag hindi niyong naman hayaan na yung dignidad ninyo, 'di ba, masira, maibaba ninyo. pero hindi naman sinabi ni ano no, ni 45. Tina 45. Kaya kita mo, kaya 45 eh. Pag tinamaan siya, putok dito, putok doon. Napuputukan pala siya. Yung Yun. yung pangalan na Tina 45 parang ano yun, parang beer. Tina 45. Uuwi kang lasing. May tama ka na, tinamaan ka pa. May lakas sa loob na tumatagal. Magandang ano yan magandang inumin yun Tina Oo, 45. kaya Tina 45. Araw-araw may tama ka. Isang bala ka lang. Isang toma ka lang. Isang toma ka lang. Ay nako, sabi nga dito ni Dory, sabi niya, meron din naman na amo na kapag may party sa bahay, pati yung kunyan, pinaiinom. Diba? Like May ngayon, ganyan, maluwag mga eh. may house party, pwede din kaming uminom at makiparty. Wala namang ano yun di ba? There is no Maganda yung gano'n, case to the di ba? matter regarding Oo. that. Celebrate good times. Yun ang Come araw on. ng oras ng paghihiganti yan eh. Sobra naman to. Pag paghihiganti yun, di wala nang katapusan yun. O di ba tayo pag umiinom, pare maghihiganti ba tayo? Hindi, iba naman paghihiganti yun. Ikaw kasi pag... Ikaw talaga Mhm. Ikaw talaga masyado ka eh. Kita mo, yung mga tawang ganyan, alam niyo na ho yun. Kaya buti na lang ang amo mo mapag... Oo, yung amo ko walang curfew. Oo. Basta uuwi ka lang. Pag sinabi mo, si Mike sama ko. Ako lagi dahilan yun eh. Oo. Diba? Okay lang yun. Sabi nga dito, Gasgas na gasgas ang pangalan mo sa amo ko. buti alam mo. Okay. Buti alam mo. Pero gaya ng sinasabi natin, pinagtatawa lang namin ho kayo, pero talagang kinakailangan ho talaga kayong maghanap ng kailangan meron pong puwang, di ba? Sa lahat. Anong puwang? Puwang. Merong stop gap. Okay. Diba? May stop gap measure. Hindi mo pwede yung todo-todo walang preno. Ay, kailangan may preno. Okay lang yung magsaya eh. Diversion yan na lalo na day off po ninyo. Lalo na yung mga stay out. Okay lang po yung kayo, pagkatapos ng trabaho. Sabi nga, buhay niyo yan eh. Kaya lang yung buhay niyo, pag hindi niyo iningatan, sino dapat titihin? Ay, sisihin. Yan ang nangyayari sa'yo. Na 45 ka kasi. Magandang gabi po sa inyo. Sino ang dapat titihin? Ikaw din. Ato ba? O itaw? Hindi. Sure ako, ikaw. Dahil ang masasabi ko lang, dahilan mo lang ako. Ikaw ang gumagawa ng bisyo. Ato? Puro kadidi! Go. Ako lagi ang tinititi mo. Okay.
Ay, naku. Ano ang ano diyan, sabi ng ating mga Hindi, sabi, dapat alam mo yung hangganan kung saan ka, kung hanggang saan ka. Tama naman yun. may limitasyon, May eh. limitasyon. Alam mo yung iba kasi, tinamaan na, ano pa rin, eh. Sige-sige pa rin. Oo. Alam niyo yung sinasabi nga nung iba, yung pag-inom ilagay mo sa lugar, Mm. yung pagsasaya Mm. ilagay mo sa lugar. Very true. Laging ikaw ang dapat may control, hindi ikaw ang nagpapakontrol. Sabi ni Tita Edna from Milan, kabayan, sis, walang masama sa pag-iinom. Pag alam mo ang lugar mo at magpa-check up ka na habang maaga pa. Oo naman. Oh, sabi dito kami, pag Friday or Saturday nights, nagkakasama kami ng mga friends ko ng bar. Pero alam namin ang limitasyon. 'Di ba? Maganda po yung gano'n, eh. Yung lalo yung magkakaibigan, nagpa-party, nagkakasayahan, but you know your limitation. Mm. Alam mo na kapagka sumobra ka na sa isang lata ng ano, ng beer, 'di ba? May tama ka na, dapat stop. Sabi nga nila, may tama ka na? Hindi, tama na. Di ba? Tama na. Oo. Oo. May tama ka na eh. Alam mo sa akin lang po 'no, sana maging magandang halimbawa ang sulat na ito ni Tina sa mga kagaya niya na naliligaw din ng landas at pangsariling kaligayahan lamang ang inaatupag. At kahit na mali at taliwas sa utos ng Ama sa Langit, ginagawa pa rin. Mas maganda po na nagising kayo, nagsisi sa inyong mga ginawa at nagawa, at yan ay pakikinggan ng Ama sa langit, lalo na kung taos sa puso natin ang paghingi ng kapatawaran. Alam mo, Tina, huwag kang mag-isip ng masama sa iyong kalagayan ngayon. Mas makakabuti, sabi nga nung nagpayo sa atin, taga Milan pa, Italy, magpa-check up ka agad sa doktor. Nang malaman mo kung ano ang iyong sakit, kung ano ang iyong karamdaman, huwag mong pangunahan ang iyong isipan sa pag-iisip ng mga negatibo at mas lalo itong di makakatulong sa iyo. Kung naroon na sa iyo ang pagsisisi, humingi ka ng patnubay sa ating may kapal. At mas makabubuti sa iyo na kasi yun yung dala ng kurot sa yung budhi. Tinamaan ka sa yung narinig mula kay pastor na ikaw din ang umabuso at nag-abuso sa yung sarili. At di mo naisip na balang araw sa ginagawa mong palaging pag-inom ng alak, makakasama ito sa iyo at ikaw din ang naglalagay sa sarili mo sa malubhang sitwasyon. Lalo na kapag may tama ka na ng espiritu ng alak, hindi mo na makontrol ang iyong sarili kahit bumababa na ang iyong dignidad bilang babae. Ang maganda lang, Tina, tinamaan ka agad ng usig ng iyong konsensya. At tinamaan ka ng sakit at tinamaan na rin ang iyong isip at ikaw ay nagising na ngayon at nagsisisi sa iyong mga nagawa. Doon lang, Tina, iba na ang tama mo ngayon. Kasi itinama mo na ang iyong pagkakamali. Naway ituloy mo na ang iyong pagbabagong buhay at naway maging aral din ito sa iba nating mga OFW, lalo na po mga nakikinig po sa atin. Alagaan niyo po ang inyong sarili at dignidad dahil nadadamay po ninyo ang mga kabaro nyo na nagsasakripisyo, nagtitiis ng hirap sa malinis na paraan. Intact ang kanilang dignidad bilang babae.
Muli po ito yung Tita Kerry nagsasabing, sa bawat tanong ay may sagot, sa bawat suliranin ay may kalutasan. Arrivederci. Babu, I love you all. Sabi nga ni Wina dito, Tita Kerry, sabi niya naranasan ko rin yan po mag-stay out, Oh, pero may control sa sarili at maghigpit na at mahigpit yung may-ari ng boarding house. Huwag abusuhin ang sarili, lalo na sa free time mo. Sabi nga ni Dory, dapat Tina, huwag kang maging Tina Matuto. Sabi niya dito, masamang pagsasaya nagdudulot ng masamang epekto sa sarili at sa true, katawan. true. Yun sa akin, ano eh. Sa akin ako, iniisip lang ng bawat isa sa atin. Di ba yung sakit ng kalingkingan, damdamin ng buong katawan? Mm. Di ba? At saka yung pag ginawa mo, alam mong it will reflect to each and every, di ba, Pilipinos. Nakasama mo, kababayan mo. Kasi mali eh. Di ba? Kaya nga minsan, pagka nasasaktan ka, pag sinasabing, di ba, yung mga girls natin, pare-pareho yan. Di ba? Sarap sampalin eh. Ang sakit nun. Na maano mo, uy, ang daming matitino. Isa lang yung na, ano mo. Di ba? Parang nilalahat na eh. Kaya nga kung yun iniisip din natin na makakaapekto tayo sa kabaro natin, di ba, sa ginagawa natin, no, na dapat we have to be in control. Agree ako dyan. Ang mahirap kasi nagpapakontrol tayo sa bisyo eh. Pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagsasaya, makokontrol nyo po yan sa tama. Pero pag na-out of control kayo, mangyayari sa inyo, yun nangyari kay Tina. Huwag naman sana. Huwag naman sana. May panahon pa naman eh. At least si Tina nagsisisi na ngayon. Correct. Tinamaan na kasi. So may pagbabago pang mangyayari. Yes. Yan. Kung ang ano nga, 'di ba, basta nagsisi ka eh. Oh, 'di ba? Ang Panginoon sasa iyo eh. Yung presensya ng Diyos sasa iyo. Amen? Amen. Okay. We'll see you again Hallelujah. next week. Enjoy the rest of the weekend, John Tita Cares. Yes, happy weekend. Mama chup chup. Love you guys. Love you Hong Kong. Yan po ang ating Tita Carrie. Makasama po natin every Thursday and Friday. Anong sa inyo po pag Thursday and pag Friday po lovingly yours Tita Carrie. Kung sakali man na nais nyo pong ibahagi ang inyong mga kwento, simple lang po ang kailangan nyo pong gawin. Ipadala po ang inyong mga kwento sa pamamagitan po ng aming email. Ang email address po namin ay ptshk1044@gmail.com, ptshk1044@gmail.com, or kung kayo naman ay sipagin, pwede nyo namang ipadala rin po sa amin sa pamamagitan po ng WhatsApp sa 6641-8811. Ang aming WhatsApp, 6641-8811.